Hello? Hello po. Hello, good morning. Kung nasa Pilipinas po kayo, good morning. Good morning. Andito po ako sa Cavite lang. Akala ko long distance din eh. Yung unang dalawang callers natin ay nasa US and nasa Canada. Oh, sana all. Anyways, ano name mo? Resha. Resha na lang. Ano po? Resha. How do you spell that? Resha. Resha. Yes po. Ano to screen name? Opo. Palakpakan natin mga kaibigan. Pinag-isipan. Yes, so nag-effort na kahit paano nag-effort. Ilan taon ka na, Resha? I'm 35. 35. Ang pinakamatandang caller ngayong gabi, si Resha. Ala! Hala, seryoso ba? Kaya. Ah, nasa Cavite. Anong bahagi ka na Cavite ngayon, ma'am? General Trias. Gentry. Okay, sige. Opo. Anong trabaho ni Resha? Anong ginagawa sa buhay? Teacher. Teacher po kayo. Ano po tinuturo niyo, ma'am? Opo. Grade 6. Araling panlipunan tsaka English. Araling Panlipunan. Grade 6, Araling Panlipunan. So, ang unang chapter ng inyong... Teka lang, ano ang topic ng unang chapter ng grade 6? About sa Espanyol. Yung pagsakop ng Espanyol sa diba? Pilipinas. Yan yun eh, di ba? Tapos di ba yan yung part na medyo magta-touch kayo sa No Limit Tangere pero hindi itutuloy ng buo? Yes po. Kasi pang high school na yung kadugtong nun. Ang galing, Tama naalala po. ko pa. Naalala ko pa. Na, I love, Perfect ka dyan. I love social studies. No? Ako, sa totoo lang, Papa Jack, hindi talaga. Pero nung simula last year, nung binigay sa akin yung load ng AP, dun ko minahal yung AP. Dun ko na-enjoy. Pero dati ayoko talaga. Dado mo na-enjoy. Pero pwede akong mag-comment. Opo. Sabihin mo sa akin kung tama yung comment ko, ha? Okay, go. Meron tayong subject na Araling Panlipunan. Tama? Meron. Inaaral Yes. natin kung paano tayo sinakop ng yung colonialism and whatnot. Tama? Correct. Alam mo kung anong kulang, Resha? Ano po? Hindi kadugtong na naipapaliwanag sa atin. Inaaral na rin lang naman natin yung part na yan. Pero hindi kadugtong sa pinag-aaral natin kung paano naka-apekto sa ugali natin ngayon yung part na kung saan inaaral natin. Like a lot of the things we do now as Filipinos has a lot and everything to do with the fact that we were colonized. Hindi siya synergize sa ganung paraan. Okay. Tama naman po. Pero, depende po siguro yan sa teacher. Naku. Kung paano po niya i-discuss Kasalanan yung mga ng ganong teacher ko to eh. aspect po. Naku, kakausapin niya. Sabi ni Ma'am Resha, ha? Sabi niya, depende sa teacher. Hindi naman po. Pero kagaya ko po, siguro, I'm trying kasi na i-connect Buti yung naman. past sa present. Di ba po? Kasi minsan, Kagaya ngayon. ang laki ng disconnect eh. Kumbaga, may mga tao talaga na mahilig sa history. Ako, history. Hindi ako history buff but history fascinated ako. Okay. Pero kumbaga, pag inaaral siya, hindi ko madugtong, di ba? Hindi ko madugtong, no? Kasi, ang chapsoy kasi ng kultura natin eh. Ang chapsoy natin, Espanyol, di ba? Espanyol, tapos Hapon, tapos Amerikano. Ewan ko ba? Totoo naman po yun. Medyo magulo nga. Sabi nga, kasi yung mga estudyante ko po, kasi sabi nga nila, akala ko ba friend natin po yung Amerikano? Bakit po parang
sinasako po pala tayo. Sabi ko, that's imperialism. Mhm. So, akala nila, dun sa benevolent assimilation po, akala nila, pinagkapanggap nila na tayo, friendly, beshi, wap natin ang Amerikano. Pero in reality, yun yung way nila para masakop tayo. Kaya nga tayo binili ng Amerikano sa Espanyol, 'di ba? Through the You're saying na they are sinasakop Yung nila tayo Paris. pero nang hindi tayo sinasakop. Parang they're occupying us without really occupying us. They're making us reliant and Opo. dependent to them, 'di ba? In such a way that our economy is cannot survive without them, parang ganun. without them. Well, Yes po. a lot of the- Akala lang natin. Totoo naman. But a lot of the Akala countries natin in the world, friends tayo. yes, a lot of the countries in the world, 'di ba, are dependent sa US government naman talaga. Dependent talaga sila sa US. Totoo po. 'Di ba? Until now, di ba? In reality. yes, because of the dollar, the petrol dollar. Yes po. I like this kinds of conversation. Natutuwa ako. Kaya it's really nice po na yung mga as young as yung mga grade 6, 10 years old, 11 years old, naging aware na sila sa mga ganong realidad. Tama, buti na. So, minsan akala nila, minsan kasi blinded. Siyempre, mga kung iyaano mo lang, i-discuss mo lang yung basic, kung ano lang yung na dun sa book, akala na yun na yun. Pero when you go deeper doon sa topic, mas makikita mo na even sila po, even yung mga bata, makikita mo na minsan mas may understanding pa sila eh. Mas malalim pa yung pagkakaunawa nila sa realidad kumpara sa ating mga matatanda na. Ikaw lang, bakit mo ako sinasama sa matatanda? Kanina ikaw Ayaw mo na. 'di ba? Nung matatanda na may bigla ka nagdamay. Pusa. Ganun talaga yun. Pag matanda na, kailangan mandamay tayo. Anyways, Resha, bakit tayo magkausap ngayon, madam? Actually, hindi ko, actually, siguro, ilang beses na ako nag-try na mag-message sa inyo. I'm sorry kung hindi ko... Siguro, hindi. Pero, actually, before, ano ka na i-accommodate mo ako. It's just that, nakatulog ako. Pero, hindi ko talaga alam kung bakit. Pero, paano ba? Siguro, more on, siguro gusto ko lang mapagalitan. Okay. Hindi ko alam. Kasi, in reality, alam ko naman yung realidad na alam ko kung ano yung tama at mali. It's just that nag-enjoy ako siguro sa situation, sa kaloob-looban ng sitwasyon. Kaya nag-i-stay ako doon sa sitwasyon na meron ako. Ang haba ng intro mo wala kami naiintindihan sa iyo Totoo lang. Oo. Okay. Okay. So, ganito. Ang haba So, ganito kasi ang daya mong sinabi, madam, wala kami na-gets. Ano ba? Ano ba 'yon? Kasi ganito po. So, actually, I'm married. Pero, Okay. naghiwalay kami. And then, after maghiwalay, so, there's just, one guy na supposedly for fun, for entertainment, for like rebound, para maging okay ka lang, magmukha kang okay. Ganon. Okay. And then, after a few months, I ended up na imbis na maging for fun, for entertainment, that guy, naging parang siya yung buong mundo ko. Okay. Yun yung problema ko. And unfortunately, this guy is in a relationship, and worst is
mga third or fourth degree na family ko. Yung guy o yung karelasyon niya? Yung current, the guy na karelasyon ko. Okay. Yung karelasyon ko para mga third degree na pinsan ko yata or pamangkin ko. Basta ganun siya. Kaya diba? Sorry po. Huwag ka mag-sorry sa akin. Hindi mo ako kamag-anak. Ba't nag-sorry ka sa akin? Okay. All right. So you are married. Yes. Okay. How long have you been married? 2022. So you've been married for 4 years, tama? Ganun. How long kayo magjowa bago nagpakasal? 2 years. 2 years. Almost. So you've known this guy for almost 6 years, tama ba? Yes po. And then we broke up. Okay. So ibig sabihin, teka lang muna. Yung bang yung marriage mo ba, active pa rin kayo? Actually, hindi na. Kasi nga, after we broke up, actually, after niya magsabi na, Teka lang, wait. Batiin mo si Gandang Kara nanonood sa atin ngayon. Sino po? Si Gandang Kara, batiin mo. Hi! Ang arte, hi, ganda. O tapos, game. So, si ate girl, Gaano katagal na kayong, hiwalay ng asawa mo? we broke up March 29, 2026. March. Ba't ka naghiwalay ng asawa mo? Medyo mahaba yung message niya eh. Pero siguro to sum it up, isa na doon yung, hindi rin kasi ako magaling maglaba. Pero ngayon marunong na ako maglaba. Okay. So parang hindi ka domesticated. That's what's he's saying. Siguro to sum it up, medyo parang gusto niya na, kasi ako, I'm a working mom. I'm a teacher. So parang gusto niya na, parang siya yung typical na boomer na pag nanay ka, pag asawa ka, dapat ikaw yung sa gawaing bahay. Ganun. Okay. Ganun siya. Kanya-kanya tayo ng preference, no? We cannot teach him that, yung preference niya kung yan ang preference niya. To some people, mali yun, but that's his preference, no? We cannot dictate that to him. Exactly. Okay. Yes po. So yun ang dahilan kung bakit ka naghiwalay? Because you are not that domesticated? Is that what you're saying? Sa chat niya. Pero in reality, I found out, and siya rin mismo, kasi nga loud and proud siya, meron siyang iba. Wow. May iba siyang girl. So your then husband cheated on you. That's what you're saying? Yes. Po. Okay. Gets. Okay. And then, how long did it take you before you've met the new guy? So, naghiwalay kami ng March 29. Kasi hindi naman ako nag-girlbot after nung nakipaghiwalay siya eh. Tapos, the guy, actually, he's my relative. Teka lang, ang tanong ko, how long did it take you before you've met the new guy? After nung hiwalayan namin. How long? Parang siya yung naging sandalan ko. So, since mga April, gano'n. So, March, the following month, kasi yung lalaking pinag-uusapan natin, ma'am, matagal mo na kilala yan kasi kamag-anak mo naman, di ba? Medyo. Kasi, pero although, kasi, hindi ko talaga siya close before. Hindi. Tapos naging close na kami after. Hindi yan ang point ko. So, April. Ang sinasabi ko po, matagal mo nang kilala. Tama? Okay. So, naghiwalay ka ng asawa mo on March and then on April, you started having conversation dun sa lalaking ito. What kick-started the conversation? Ayun, dahil sa asawa ko.
Hindi That's naman hindi naman pwedeng out of the blue nag-usap kayo. I mean, syempre merong may initial conversation. Kasi kung hindi naman kayo close, ano yung initial na conversation niyo? So, ang initial kasi, so ang nangyari kasi, I move out sa bahay. Mhm. So, nag-move ako pabalik sa bahay namin kung Okay. saan nandun yung guy. Okay. Kung saan nandun yung guy. So, yun, doon nag-start yun. Mhm. Yun. Mhm. Okay. And then, so you had a initial conversation on April. Mhm. How long did it take bago nagkaroon ng mali siya yung usapan ninyo? May, siguro mga May. Oh. Pero kasi, siguro, Ang rupok mo doon sige. April, May. Oo. Sige. Actually, marupok talaga ako. Sige. Kasi siguro, very desperate lang din ako to move on. Na makalimutan talaga yung sitwasyon ko. Kaya, sa sobrang desperate ko, since this guy is available, so parang in-entertain ko. Unfortunately, this person is merong karelasyon, tapos parang ano kami, basta ganun. Paano ba? Gusto niya pero hindi alam naman namin hindi pwede. Okay. Kasi nga, or regardless kung first, second, third, fourth, kahit anong degree pa yan, still at the end of the day, we're family. Diba? Ewan ko sa'yo Alam ko naman. Ang tanga ko nga. Bakit ako tumatawag? Bakit mo kino-confirm sa akin to? You're very well aware of the circumstances. Diba? Actually, alam ko naman, yun yung problema. Kaya nga, actually, Papa Jack, ilang beses na nag-attempt, pero hindi ko nga natutuloy kasi nga, Ilang at the beses back of kang? my- Ano yun, ma'am? Ilang beses kang? nag-attempt Na? to contact you. Okay. To Kasalanan make ko. chika with you. Kasalanan ko talaga to. Hindi mo Pasensya na. Sige. Tapos, teka lang, may tanong ako sa'yo. Okay, go. Nakainom ka ba? Hindi. Normal mo to. Normal po. Okay. Sige. Para kasing slur. Huwag kayong mag-ano dyan. Normal po niyang ganito si mama. Tapos, game. Ano ba yung question nyo? Wala, yun lang. Sige. Sorry. Hindi. Ano ba? Nakalimutan ko tuloy. Pero yun nga, Papa Joe, ilang beses na actually ako nag-attempt to contact like, you po. It's just that na parang pag nandun na, nagdadalawang isip nga ako kasi nga, alam ko naman yung situation. And somehow, at the back of my mind, alam ko naman talaga yung tama at mali. Alam ko naman yung dapat kong gawin. No? Pero, medyo, siguro, ano ba, katangahan? Hindi ko alam kung ano yung proper term. Pero, siguro naghahanap ako siguro ng confirmation kung gano'n ako katanga sa buhay na dapat i-stop ko na yung dapat i-stop. Ganon. Sorry. Okay lang. Walang sense ang ating sorry po. Okay. What did you want to tell me? What did you want to ask me? Ano pa dapat? Hindi ko actually, Papa Shah, honestly, hindi ko alam kung ano dapat kong right questions or yung mga dapat kong i-ask sa inyo eh. Kasi in reality, alam ko naman na I have to stop. I have to, na
i-stop ko ano naman yung meron sa amin. Kung ano naman yung nararamdaman ko, dapat yun pang-alisin ko. Kasi wala nga yun. Mhm. Walang sense yun. Pero, every time na nandun ako sa sitwasyon, pag nandun na, nagiging marupok ako. Pero alam ko hindi dapat. Ah, ang tanga. Sorry po. Mhm. Sorry. Ang tanga ko lang. Ang tanga ko lang. Kasi galing na ako sa past na failed relationship sa asawa. Naghiwalay kasi narcissist. Sobra niya akong sinaktan. Sobra niya akong physically, emotionally na-abuse. So dapat, in my next relationship, dapat I've learned my lesson. Pero, na-realize ko lang. Siguro baka ngayon lang. Na-realize ko na pala. Hindi pa rin pala ako natutunan. Kasi sa huli, ang ending, nasa emosyon pa rin ako, nakafocus na, nagpapakita siya na maganda sa akin. Lahat ng mga hindi ginagawa ng husband ko sa akin, ginagawa niya. Mhm. So, naging marupok ka, katangahan. Mhm. Yun. Diba? Yun. Sorry. Sorry po. Sorry po talaga. Medyo hindi siya magandang topic siguro. Hindi ko alam. Okay. Sorry. Dapat nag-sorry ka. Kasi, syempre, honestly, alam ko naman yan. Dapat kong gawin mo. Pero, bakit ako tumatawag? It Mhm. sounds so stupid. It sounds so foolish. Hindi ko alam. Sorry. Sorry po. Kasi alam ko naman na dapat na, nandito naman ako sa sitwasyon na I know, in reality, I know Ano na ba yung I ano, have to ano ba stop. yung Resha, ano ba yung sitwasyon mo kasi? So, alam mo yung feeling, Papa Jack, na you were able to move on sa past, no? Pero, napunta ka naman sa isang sitwasyon na nandun ka na naman, na-stuck ka dun sa relasyon na yun na X. Hindi ko alam kung ano yung tatanong mo sa akin, no? But I'll be honest with you. Can I? Sure po. Oh. I mean, you are ano, you are a little bit manipulating your real situation, ano. The way ikwento mo na, oh my God, nagalit ako sa ganito, ito na naman ako. Hindi mo masabi, kabit ako ngayon. Ba't hindi mo masabi? In reality, totoo nga yun. Sabi ko, actually, kinapayto ka naman yun. No. You are so afraid to even verbalize the word. Okay. Anong okay? Sorry po. Totoo. Taka ko, no? Ha? Taka ko, no? Ay, pwede ba yun? Pero totoo yun. Totoo nga. Di ba? Okay. I'm used Rasha, to. are you Sige, drunk? go ahead. Are you drunk right now? No. Okay. Sure ka ha? Because I want to confirm whether you are drunk. No po. I'm okay po. Okay. Normal mo to. Opo. Nakakatakot. Sorry na. Sorry na. Sorry talaga. Mhm.
What did you wanna ask me? Sabi ko nga, Papa Jack, hindi ko talaga alam. Siguro gusto ko lang may mapagsabihan. Oh, Kasi well, of course, yung sa what? situation Okay, ko nga, let me rephrase my question. What were you trying to achieve having this conversation with me? Kasi we have to achieve something here. okay, pero mo gusto ko achieve, I want this person. No, gusto ko siya. Gusto ko siya. Gusto ko talaga siya. Hindi ko alam bakit, pero gusto ko siya. Pero, in reality, alam ko namang hindi pwede. You are the same person telling me na kamag-anak ka po siya at mali po yun. And the same person who told me na meron siyang jowa, and you're the same person who cannot comprehend what is right and what is wrong knowing the fact that he is committed to another girl. Yun nga. Yun nga. Ang tanga ko, di ba? Sorry, no? Totoo naman. Hindi ko alam kung ano gagawin. Totoo naman. Yun, exactly. That's exactly, yun talaga. Yun talaga ako. Ha? No? Yun talaga. Alam mo yun, gusto mo siya, pero hindi nga pwede. Ano gagawin ko? Wala. Wala akong magagawa. Okay, nag-umpisa kayo ng March, April, May, June, July, August. 5 buwan na kayo magkarelasyon. Tama? Limang buwan na kayong 5 buwan ka ng kabit, no? Okay, sige, go. Opo. Tama mali. Opo. Okay. Medyo. Kailan kayo nagkita? Magkasama kami sa house. Magka-live-in na kayo? Ha? Magkasama kami sa house. Magka-live-in na nga kayo. Hindi. Ay, ano ba sabihin? Ano ba? Anong tawag doon? Gaano katagal na kayo magkasama sa house, ma'am? Ako sa next day ako sa family ko. Siya rin gano'n. Hindi ko maintindihan. Ano po 'yan? Sorry. Ano po? Wait lang po. Hello? Nag-stay ako sa... Hello? Bakit nasa kuweba ka na ba ni Batman? Ang echo na po. Ano po 'yan? Nag-stay ako sa bahay ng family ko. Okay. Same siya. But do you live next door? Yung next door, hindi. As in, same house. Same. As in, same block and block. Same address. Ganun. Hindi. Bakit kinasa isang bahay? Yan ang tanong ko po. Wait lang. Hello? Ano ba nangyayari sa telepono mo, Resha? Kinakain mo ba yan? Iluwa mo yung baka mag-enjoy yan. Hello? Ano po yan? Ayan, okay na po. Opo, ano yan, ma'am? Paano ba? We like living under the same roof. Talaga, as in. Kasi nga, after kong mag-move out, after the breakup with my husband, ako ay nag-move sa family ko. Okay. And then this person, the guy, is living sa family ko rin. Is staying sa family ko. Bakit siya nakatira sa family mo? Kasi he's like working para sa pamilya ko, sa nanay ko. So kamag-anak niyo siya at at the same time empleyado ng family mo. So parang kasi siya yung nag-drive sa sa mother ko. Ay, alam ba ng family mo yung status ng relasyon niyong dalawa? Hindi. Hindi niya problema. Parang hindi pa. Hindi. So hindi nila alam. So hindi. pag madaling araw nagkikita lang sa hagdanan, ganon. Paano ba? So parang ganon. Sa kayo ba nagtatalik? Somewhere. Ha? Somewhere. Somewhere in the house? Outside. Never in the house? Once. Kala mo maniniwala ako. Okay.
Pero yun, ganun siya. Tapos, pag weekend, uuwi siya sa asawa niya. Hindi. Ano? Dito siya. Sa bahay pa din. Pero may asawa siya. Wala. Kasi ano, may karelasyon siya. Though may girlfriend. Okay. Tuwing kailan sila nakikita? Ha? Tuwing kailan sila nakikita ng girlfriend niya? Wala. Before, parang once a week, mga ganun. Pero ever since na parang may something sa amin, parang nag-stop sila. Kasi nga, according to him, parang hindi nga ako makaramdam ng anything. Ganun. Okay. So bakit hindi kayo? Kasi kung third cousin kayo, di ba ano na yan? Kung tama ba ako? Mhm. Pag third cousin, di ba parang okay na yan, di ba? Ay, hindi ko rin, actually hindi ko rin alam eh. Kasi siguro, paras kami na tingin namin, bawal na. Kasi nga, relative kami. Kasi, kahit pa... Wait, sabihin namin na sorry. third, fourth, Sorry, no? Fourth, hanggang third pala, hindi pwede. Okay. Okay. Sa fourth, pwede na. Hanggang third, tama ba? Ganun. Hindi ko po alam. Pero, di ba? Pero alam mo, Resha, we are way past the point of bawal nga kasi nga relatives kami. We are way past that point kasi nagtatalik na kayo. Hindi mo na pwedeng relatives kami, bawal nga. Nahubaran ka na niya ng panty, hindi na pa pwedeng idahilan yun. Oh, yeah. Okay. Di ba? Hindi mo na pwedeng idahilan yun, di ba? Tama naman. 5 buwan ka ng kabit eh. Paano mo idadahilan na relatives kami? Kaya nga. Pero sa kanya, hindi nga pwede. Ha? Sa kanya, sa point of view niya, kaya kagaya kanina, so basta may mahaba kami conversation and then ang ending is like, alam mo naman na hindi tayo pwede. Parang kahit anong gawin natin, hindi tayo pwede. Ano? Hindi ko na-gets. Ano yun, ma'am? Basta parang ang halas niya sa ending, no, parang kahit ano mangyari, kahit ano pang gawin natin, kahit anong sabihin natin, kahit ano ma-feel natin, at the end of the day, hindi tayo pwede. Kasi we're relatives. So, okay. So, if I'm going to interpret with what you just said, hindi kayo magkakaroon ng formal na relationship pero mag-sex kayo na mag-sex at i-maintain nyo yun. Parang gano'n yung sinasabi niya. Hindi naman ang gusto mo ah. Kaya nga parang gano'n ba yung gusto ko? Parang hindi ko nga alam. Yun ang gusto mo? 5 buwan mo nang ginagawa. Pwede bang hindi mo gusto? Siguro. Pero gusto ko rin ng something na maging kami as in like serious. Ito, tama. Third cousin and beyond. Pwede na kayo magjowa. Legal na yan. I just check ngayon. Pangatawanan nyo na kaysa nagtatalik kayo nang wala kayong relasyon or talagang malandi ka lang. Okay. Ha? Paano pag siya yung may parang doubtful? Bakit mo pinapahubad yung panty mo kung alam mong di sure sa yung lalaking yan? So, at the end of the day, no, I really have to stop na lang. Kasi nga, hindi naman talaga siya. I mean, hindi naman siya talaga willing na i-stop. Ngayon mo naisip yan after 5 months of having sex with the guy who you are not committed with? Naiisip, pero lagi niya akong day one. Pag nandiyan na siya,
Yun na yun. Okay na. Ano na? Napakita siya ng motibo na or okay. Ano po yun? Sorry, hindi ko na-gets po yun. Slur ka po. Ano po yun? Ay, pag, yan siya. Like, marupok. Pag ano siya? Pag ano? Pag ano siya? Pag? Pag, andyan siya, patwitang, pasit, cutie, gano'n. Marupok ang person. Which is, alam ko naman, hindi dapat. So, to cut the long story short, Papa Jack, no? Kailangan ko lang talaga siyang i-confront ulit. Hindi mo siya kailangan confront. Bakit? May ginawa ba siyang ayaw mo? Ano na pa gawin? Wala naman siyang ginawang ayaw mo dahil lahat naman ng ginawa niya, ginusto mo, umungol ka pa nga nung ginawa niyo eh. Bakit gawin? Why would you you don't need to confront him, you just have to stop doing what you're doing. Okay. Ha? Okay. Look, ganito, okay, ganito, Resha, ganito. I'll be very, very honest with you. I'll be very blunt. I'll be fair and very blunt sa iyo. Ready? Yes po. Okay. I know that your marriage failed. Let's start there. Whether it was, listen carefully, whether that was your fault or not your fault, it failed and probably you got hurt. Ang problema dito, you did not take much of your time to heal. You did not take much of your time to adjust to a life na single ka na. Hindi mo in-enjoy. What you did, you ran to another guy. At yes, you ran to another guy and then you mistook, 'di ba, comfort into you mistook you mistook affair into comfort. Which was wrong. Di ba? I mean, alam mo, Resha, kung halimbawa ang kwento mo ngayong gabi ay, Papa Jackson, nag-failed yung marriage ko po. And meron ba ako ditong bagong lalaki sa buhay ko? Third cousin ko po siya. We love each other. Is it okay? I'll tell you, go ahead. Nagmamahalan kayo eh. Anong gagawin natin? Third cousin naman kayo. Pwede na magpakasal, di ba? Ilaban nyo na yan. Inumpisahan nyo na yan. Nagtalik na nga kayo eh. But that's not the point. The point is, nilalaro ka niya at ikaw gusto mo naman dahil, alam mo ganito yan, magkaaminan tayo. Nung umpisa, kaliguban lang talaga to eh. Katehan mo lang yan eh. Init ng katawan to nung umpisa until you start giving meaning to it. Tama, mali? Yun ang problema. May kalandian ka, mainit katawan mo, fertile ka, ovulating ka, kailangan mo nakatalik, available siya, nag-sex kayo, period. Until you started making or giving meanings to it. The problem is, hindi kayo parehas. Ang problema siya, to him, it's purely sex. There's no attached meaning to it. Kasi, to begin with, yun naman ang usapan ninyo eh. Ang usapan ninyo ay magtatalik lang kayo. Pag naliliguban ka, pag naliliguban siya, that's it. Until you start giving, di ba? Until you started giving meaning to it. Totoo naman siguro yun. Regardless, kahit ano sabihin niya, yung mga chat niya in between, no? Still, tama ka dun. Tama ka na ba talaga? Tama ka. Sabi ko pa ba, Jack? More on, andito lang ako for like, confirmation siguro or mapagalitan, whatever. Ano na? Sorry, hindi ko ano po yun? Nahiyan ako sa ulit eh. Ano? Basta parang, alam ko naman yun, Papa Jack. Parang, more on, alam ko naman na yun. Kung yung sabihin mo, nasa utak ko na yun eh. Matagifamag ang ulo ko. Hindi ko maintindihan. Siguro, alam mo, Resha, mga 10% lang naintindihan namin. Wala kami na-gets.
Wala kaming naintindihan. Wala kaming naintindihan. Ulitin mo yon. Ano yon, ma'am? Ano? Ayoko nang ulitin. Nakakahiya. Wag! Huwag mong gawing lihim. Narinig naman namin. Hindi lang namin na-gets. Ano ulit yon? Wait lang. Wait lang. Okay, wait lang. Ulitin ko. Take 2. I take 3. Okay. Take 4. Okay, wow. Basta yun. Papa Jack. So, gets mo naman. Nag-gets naman natin sinasabi mo. No. Nag-gets ko na, wait lang. Nag-gets mo naman yung mga sinasabi ko. O tapos, Oo. Na-process ko rin. Actually, even before calling you. na-process ko even before calling you. Tapos, It's just that yung utak ko, makulit. ano? Yung utak Matigas ko makulit, matigas yung alin? Ano matigas? Okay, yung sarili ko po, yung ulo ko. Yung ulo. Ulo mo ang matigas. Akala ko anong ulo yung matigas. Ano pa? Ay! Yun po yan. Yun. Na, ano ba? Matigas ang ulo ko. Na, alam ko naman na yung kung ano yung dapat. Pero, I still go sa hindi dapat. Okay. I have a question for you. Parang This is ganun. very consequential tong question na to. Okay. I want you to be very honest with me. I want you to be very honest. I don't want you to think of the answer. I just want you to answer. Ready? Okay. Okay. Do you like your sex with him? Yes. Okay, there you go. You have to ask him to move out of the house. Mm-hmm. Kasi if you want this kagantihan, ano? Okay. Kung may patutunguhan yan, ilaban nyo yan. I'm all for that. No, I'm all for that. Kung ikakasaya mo yan, Resha, nakatagpo ka ng panibagong pag-ibig, I'm all for that. Supportado kita dyan. Alright? Pero magiging kabit ka lang at parausan ng lalaking ito, which is, by the way, you are now for 5 months. Alright? Mm-hmm. You have to ask the guy to move out of your house. You know why? Why? Kasi habang naandyan siya sa paligid mo, hanggat kaya kanyang akitin, makindatan ka lang, ma-soft bite lang niya yung lambi ng tenga mo, kahit ayaw mo magtatalik kayo niyan, and the cycle will continue and you'll never stop having an affair with him, di ba, nang walang relasyon. Tao ka lang, matutokso ka niyan. May kalandian ka pa naman. Alam mo yan? Oo nga. Totoo naman. Yes. Okay. Kailan kayo uli nagtalik, ma'am? Totoo. Last week. Saan? Sa bahay. Kita mo? Kita mo? Once lang daw ang posa. Talaga naman. Wait, hindi ko sinabi yung once. Ano na? Hindi ko sinabi yung once. Umiiyak. Bakit ba ako iiyak? Inis. Ano? Hindi ko nag-gets. Ano yung sabi mo, ma'am? Basta, bakit ba ako kasi iiyak kasi ako ng iyak, nakakainis. Nahirap na kami lahat maintindihan ka. Alright, ganito ano. Resha, I do not believe that there's anything I can tell you that you did not know even before calling the show. Let's start there. Okay? Maliwanag na alam mo ang dapat gawin even before calling the show. I do not know kung anong dahilan ba't tayo magkausap ngayon. Ano? Maybe ang dahilan kung bakit tayo magkausap ngayon is you want to validate that you really have to let go of whatever is going on between the two of you. I don't know. Hindi ko alam. Tama ka doon. Ang galing mo talaga, Papa Jack. Medyo. Perfect ka doon. Pag gantong oras, medyo magaling ako. Naguguluhan kami lahat. No? Buti magaling ako. Oo, tama ka doon. Yun. Okay. Yun na talaga yun. Okay. Okay. Okay na? Okay na. I'm really sorry for your time. You know, No, it's for okay. It's taking okay. your time. No, it's okay. It's okay. You do not need to apologize for that. That's completely fine.
Sorry. Ano po? Gusto ko lang, I'm really sorry. Okay. Thank you po. Ganito, ano, I did not mean to pry on these parts of buhay mo, but I want to tell you this. Okay, ready ka? Yes po. Okay, ma'am, ganito, ano, teacher ka po, no? At some point, we are going to hold you into a higher moral standards pag yan po yung profession mo. Yes. Tama? Tama. You agree? Oh, titigil na po ako dun. Alam mo na kung ano implication ng sinabi ko po. Yes po. You know exactly what I meant, right? Yes. Okay. Maraming salamat, Resha, sa pagtawag. Thank you very much po. Yes, thank you. Bye-bye po, ma'am.